Sa mundong ibabaw, marami ang mga limitasyon. Ang ating mga araw, may katapusan. Ang ating lakas, may hangganan. Pero bakit tila may ilan na nalalampasan ang tinakda ng kalikasan or ang tinatawag na exception to the rule? Ngayong gabi, masasaksihan natin ang kakaibang lakas ng tinatawag na si Mantika Man at ang katakatakang pagkakaligtas sa kalamidad ng isang pamilya sa Bicol. Mapapaliwanag ba ito ng siyensya? Laman ng mga pelikula, tema ng mga palabas sa telebisyon, mga superheroes o superhumans ang tawag sa kanila, mga taong may katangi-tanging kakayahan. Bakit nga ba sintigas ng balat ng kalabaw ang balat ni Mantika Man? Kumakain ng apoy. Hindi tinatablan ng mga patalim. Mga may kakaibang lakas. Kung tutuusin, ito ang mga katangian ng isang superhero na makikita lang sa mga comics o palabas sa telebisyon. Sino ang makakapagsabi na ang mga katangiang ito ay taglay pala ng mga ordinaryong nilalang? Sila ang mga kamanghamanghang Pinoy na nagpapakita ng kakaibang galing sa daredevil stunts. Iba't ibang larangan, iba't ibang kakayahan, at kasama na dyan itong si Rolando Bruce Remillon. Walang takot sa apoy at bagsik ng kumukulong mantika. Ako si Bruce Remillon, the second Brito King. Ipakikita ko ang kakayahan ko. Ang kanyang mga props, isang kawali, kalan at mantika. At syempre, ang ipri-pritong baboy. Testingin natin kung mainit na. Pinapainit ni Bruce ang mantika hanggang pwede na itong paglutuan. Teka, parang wala namang kakaiba sa ginagawa niya at kaya rin ito ng kahit sino. Nakita ninyo kung gaano kainit ang mantika kang kumukulo. Aba, dyan na iba si Bruce. Ano kayang superpower ang meron siya at nahahawakan niya ang kumukulong mantika nang hindi napapasok? Marami ang namamangha sa kanyang nagagawa, pero mas marami ang nagtataka. Paano niya kaya nagagawa ito? Ang sagot sa pagbabalik ng Chances Are. Ang gusto kong mangyari, habang nagluluto sila dahil kahit bangos, titistingan mo nila yung mantika na lumiliab. Pag ganun mo ng tubig, liliab yung apoy, yun ang pinakamainit na apoy. Ang kapirasong karne kapag tinimplahan at isinalang sa mainit na kawali, nagiging masarap na ulam. Pero paano naman kung binaliktad ang sitwasyon at ikaw ang inilublob sa kumukulong mantika? Magugustuhan mo pa kaya? Ang sagot ni Bruce? Pwede! Para sa karamihan sa atin, nakakamangha ang mga may kakaibang kakayahan sa sports. Sa pakikipaglaban, sa patalasan ng isip o maging sa anumang larangan. Kabilang na nga dito ang stunts o human tricks. Isa sa mga naunang naitalang tao na may kakaibang kakayahan ay si Robert Powell noong 17th century na kumakain ng apoy, uling at nagbabagang bato. At dahil nga sa ating paghanga sa mga ganitong kakayahan, nagkaroon sila ng puwang sa entertainment industry. Kung pag-perform lang ang pag-uusapan, isa sa mga pinakabihasa dyan ay si Nestor Sabio. Mahigit 40 taon ng performer sa mga karnabal, stage shows, piyesta, birthdays at kung saan-saan pa. Nag-umpisa po ako sa 7 years old. Sa circus pa ako nung araw, karnabal. Hanggang na-discover lang ako dito sa Maynila. Nag-edad ako ng 48 years old. Hanggang ngayon, yun pa rin ang hanap buhay ko.
Pero para sa kanya, hindi superpowers, anting-anting o orasyon ang kailangan para magawa ang mga stunt na ito. Wala ho. Wala pong anting-anting. Dahil kung sila anting-anting, hindi na sila magsusyo. Kasi kusa na lagi makikita nila yung pira, isang iglap lang. Hindi na sila magpakanda hirap. See, yan ay concentration lang. Timing, control, stepping, at saka talas ng mata at pakiramdam. May tuturing na ngang expert sa larangan ng kakaibang galing si Mang Nestor. Kaya't isinama namin siya sa demonstration ni Bruce ng kanyang mantika powers. Mainit yung ginawa ni Kuya Bruce kasi hindi ko kaya yung gawin. Mainit ho talaga yung ginawa niya dahil kitang-kita ho natin yung plastic ho na lusaw. Sobrang init. Pwede na siya sabihin na ano, the second Prito King ng kita. Para malaman ang epekto ng kumukulong mantika sa balat, gumawa kami ng isang experiment. Sinasabing ang balat ng baboy daw ang pinakamalapit sa karakteristik sa balat ng tao. Pero kung ang balat ng baboy na ito nalapnos sa kumukulong mantika, bakit parang hindi man lang nasaktan itong si Prito King Bruce? Ayon kay Dr. Oscar Tagulinaw, isang surgeon na espesyalista sa mga biktima ng sunog o burns, may 3 uri ng pagkapaso o burns. Ang first degree na namumula lamang ang balat, second degree na nagpapaltos o nagkakaroon ng boils, at ang third degree burn kung saan tuluyan ng nasusunog ang layer ng balat at naiiwang kulay puti ang bahaging nasunog. Pag ang balat natin ay madidikit sa anything hot, katulad halimbawa ng apoy or baga or boiling water, madidestroy yung outer cover ng ating skin. At yan ang tinatawag natin na burns o nasusunog. Sa Tagalog, nalalapnos. Kung open fire, halimbawa nagkaroon ng sunog at nadikit sa apoy, masusunog yung upper layer of the skin. Ang extent ng or yung depth o lalim ng pagkakasunog will depend on kaano kainit at kaano katagal na naka-expose siya sa apoy or sa baga or sa mainit na tubig. Ayon sa mga pananaliksik, mayroong tinatawag na Leidenfrost effect, kung saan ang moisture o tubig ay nagre-release ng vapor kapag ito ay nainitan ng husto. At ito ay bumabalot at pumuprotekta upang hindi direktang dumikit ang mantika sa balat. Ayon kay Professor Jerome Panibe, isang chemist, sadyang katakataka ang kakayahan ni Bruce sapagkat ang init ng mantika ang hindi dagliang nawawala. Yung mantika kasi kung gaano mo siya kabilis pinainit, gaano rin siya kabilis lalamig. Kung gaano kabagal siyang pinainit, gaano rin kabagal din siyang lalamig. So, kumbaga yung init na ipinasok mo sa kanya, hindi yung ilalabas niya. Subalit kung susuriin, maaaring may kinalaman ang pagsawsaw ni Bruce sa tubig matapos sa kumukulong mantika upang hindi siya masyadong maapektuhan ng init ito. So yung sa nagpiprito na mantika, kaya niya agad inaalis yung kamay niya para babad niya yung tubig babad niya yung kamay niya sa tubig para malamigan siya. Kasi kung tatagalan niya talaga yung pagpiprito doon sa kawali, talagang masusunog yung balat niya. Hindi naman kasi minsan nakita ko gumagamit sila ng tubig sa tabo eh. Aram ko, naramdaman nilang masakit naghuhugas din sila ng kamay. Kasi lagi ko nakikita, pinapanood ko sa TV. Yung gusto kong mangyari, habang nagluluto sila dahil kahit bango, titistingan mo nila yung mantika na lumiliab. Pag ganun mo ng tubig, liliab yung apoy, yun ang pinakamainit na apoy. Tsaka na nila halukain. So huwag silang gumamit ng tabo na may tubig. Ano nga kaya ang sikreto sa likod ng kakaibang kakayahan ni Bruce? May 2 years na napagpapraktisan namin yan. Pero kung tutusin, talagang mainit. Kung sa mainit ang mantikang kumukulo, pinaka-orasyon namin, concentration. Yun lang. Yung pinipilit lang namin ang sakit. Yan.
Pero ipinagtataka namin bakit hindi kami nalalakpusan. Ay, kung wala kayong interesado, mga tao, huwag na nilang gawin. Ang nakakagawa lang niya, may interesado sa mga bagay na dapat gawin. Katulad namin, may interesado kaming gumawa ng mga kakaiba. Yan, pwedeng hindi kami madisgrasya. Pero kung mga tao na wala interesado, pipilitin lang nilang gawin, huwag na nilang gawin. Maaari silang madisgrasya. Likas sa ating mga tao ang pagkakaroon ng talento at gustong-gusto rin natin makagawa ng mga bagay na hindi nagagawa ng iba. Pero alalahanin natin na ang mga mapanganib na stunt tulad ng ginagawa ni Bruce ay nangangailangan ng sapat na kaalaman, paghahanda at pagsasanay. Susunod sa Chances Are, ang milagrosong imaheng nagligtas sa isang pamilya sa tiyak na kapahamakan. Milagroso nga ba talaga? Ang bahay ng Tia Caroling made of light materials man lang, mga kahoy. Tapos yung apoy daw, nung that time na papunta na doon, malapit na doon sa bahay ni Tia Caroling, parang lumukso daw yung apoy. Doon na sa kabilang bahay, nasunog. Yun lang solely yung naiwan doon. It's good to be alive. Ganun ako. Sabi niya, oh yeah, you should be thankful you're alive. This is like your second life already. Habang papalapit itong bagyong si Reming dito sa atin o tropical storm, madadagdagan yung signal. Sa ngayon, yun pa lamang Catanduanes. 2006 nang manalasa ang bagyong Reming sa Bicol. Humampas ang malalakas na hangin at bumuhos ang malakas na ulan sa Albay. Nagdulot ito ng landslide at matinding pagbaha. Sa kabuuan, 55 ang namatay, 64 ang nasaktan. Mahigit 100 ang naitalang nawawala at umabot sa humigit kumulang 500 milyong piso ang naging pinsala sa bansa. Matapos maipon ang tubig sa loob ng bulkang Mayon, umapaw ito at kasamang inuluwa ang naglalakihang bato. Pero sa gitna ng matinding trahedya, nakaligtas ang bahay ni Cheryl Rebeta. At naniniwala silang dala ito ng paghihimala ng kanilang imahe na santo ng Last Supper. Instead ng pupunta dito sa amin yung tubig, na maraming tubig, baha talaga, hindi sa amin pumunta, kundi sa kabila. Kaya sabi ng mga tao, naku, kasi ngayon may alaga kayong santo, kaya siguro ganyan ngayon kayo. Kasi tumbok kami ang pinakatumbok ng tubig. Lumihis siya. Hindi sa amin nakapunta. Marami na daw nagawa ang misteryosong imahe para sagipin ang buhay ni Cheryl at ng kanyang pamilya. Kumbinsido siya na tanging ang mga milagro nito ang nagpanatili sa kanyang buhay sa kabila ng lahat. End of January, nagising na lang ako sa isang malakas na boses ng lalaki na nagsabi sa akin, "Hoy, may bukol ka sa dodo." Ginanyan ako eh. So nagising ako. Pagkaano ko, talagang hinawakan ko dede ko, mayroon nga talaga. Tapos pinatingnan ko sa mga doktor dito sa Bicol. Totoo yun, mayroon pala. Tulad ni Cheryl, ganito din ang paniniwala ni Leira Pelgone. Isa sa pinakamatandang poon ng santo sa kanilang lugar ay pag-aari ng pamilya ni Leira. At ito ay ang Santo Entierro o ang imahe ni Jesus na nakahiga sa kabaong. As far as I know, I learned na yung great-grandfather ko, yung parang merong taga-Spain na binigay niya sa kanya yan. It was before 1900s. Kasi iba ang material niyan, from Spain talaga. It is made from ivory. At bukod sa swerteng hatid, may pagkakataon din na naghimala ang santo nang may naganap na trahedya sa kanilang lugar. Nung nagkasunog sa Ginubatan, the whole town, ang bahay ng Tia Caroling made of light materials man lang, mga kahoy. Yung apoy daw, nung that time na papunta na doon, malapit na doon sa bahay ni Tia Caroling, parang lumukso daw yung apoy. Doon na sa kabilang bahay, nasunog. Yun lang solely yung naiwan doon, yung bahay ni Del Puerto, ni Tia Caroling. Dito sa Bicol, hindi na bago ang ganitong mga kwento. Sanay na raw ang mga taga rito na makaranas ng milagro. Ayon kay Art Ossia, isang historian, malalim ang pinag-ugatan ng paniniwalang ito ng mga taga-Albay. Since Spanish time,
Talagang ang mga tao rito, talagang mga religious. Pero nagkaroon na rin ng what you call this, assimilation ng mga local beliefs. Local beliefs na sapawa na lang nung lakas nung itinuro ng mga Spanish na pumarito, yung mga Spaniards pumarito na tungkol naman kung paano ang paniniwala sa may kapal. At kung sakaling masira o madisgrasya ang isang imahen, agad itong pinapalitan. Sa tuwing may dumarating na pagsubok, ang mga puon ang pinagkukunan ng lakas. Bugbog sarado sa bagyo ang Bicol pagpasok ng buwan ng Setyembre hanggang Disyembre. Ito kasi ang mga panahon na kung saan dito ang tinatahak na direksyon ng mga bagyo. Malakas ang paniniwala rito ng mga tao na sa pagdarasal ay nagkakaroon ng naliligtas ang isang lugar katulad dito sa Bicol na sa mga panahong ito, pag pumasok ang mga buwan ng September, yung tinatawag na bear months doon, expected na ang bagyo papasok sa Bicol. Sino nga ba ang magsasabi kung isang milagro o hindi ang naganap? Dala nga ba ito ng milagro o paborableng pagkakataon? Sundan sa Chances Are. Etong pag-alaga namin sa kanya, hindi kami humingi ng kapalit or whatever. Dumating na lang siya. Wala kaming gano'n na sinasabi nilang santang niya. Yun lang, paniniwala lang talaga. Likas na daw sa ating mga Pilipino ang maging espiritual. Likas na rin sa atin ang maniwala sa mga imaheng gumagawa ng milagro. Pero likas na rin sa tao ang magtanong ng, totoo nga ba ito? Malaking parte ng kultura at paniniwala ng mga taga-Ginubatan Albay ang mag-alaga ng imahe ng santo. At ang kaugaliang ito ay hindi pinagbabawalan ng simbahang Katoliko. Itong mga halimbawa, image ng Santo Niño, image ng Christ the King, ang dami niyan. When we pray to God, we use these images not because they are the true God or gods, no? But they only symbolize the presence of God. And so we see many people here na nag-aalaga, tapos by faith, humingi sila ng tulong sa Diyos. Pero totoo nga kayang mapaghimala ang mga poong inaalagaan? Noon pa, no? Bakit meron tayong mga images ni Blessed Mother? Because there have been stories that miracles happen through the intercession of the Blessed Mother. Ano ba, Fatima, yung Lourdes, di ba? Itong Peña Francia, lahat ito, nagkaroon ng ganitong debosyon because people have already experienced the loving intercession, the maternal intercession of the Blessed Mother. Sa kaso ni Cheryl, ang imahe nga kaya ang naging dahilan ng pagkakasalba ng kanilang bahay noong bagyong Reming? Ayon kay Engineer Felix de la Cruz, may makabuluhang paliwanag daw kung bakit lumihis ang tubig baha mula sa bahay nila Cheryl. Ito, kadugtong ito ng PLT. Kaya lang, pagdating naman sa dulo, dumidiretso na ito ng papuntang Pulangi. So yung kanila, daan din ng konti. Dumaan sa isang maliit na dike, pero yun, halos tapos na yun, nagawa na, konkreto na yung dike. Dagdag pa ni Engineer Felix, gumuho din daw ang lupa sa daan kung kaya't humarang ito sa daanan ng tubig baha. Ngayon, nagkaroon ng project yung DPWH, yan dumating yung Reming. Siyempre, hindi pa masyado compacted yung mga earth dike. Imbes na dito dumaan, yung karamihan ng volume doon dumaan sa western side. So pagbagsak ng volume ng mga debris, dumaan ulit doon sa dati. Imbis na lumiko papunta, doon bumagsak ulit sa dati. So may mga bahay na hindi talaga na may mga bahay na totally natabunan. Isang teorya na sinusuportahan ni Aldino Palenzuela, kapitan ng barangay Tandarora sa Ginubatan. Kalangan nila, mahina lang yung bagyo. Hindi sila umalis. Tapos, mga alas 11 ng tanghali, dumating na dito yung baha. Bali,
Kwento pa niya, kahit binaha ang kanilang bahay noon, hindi naman ito natangay at nawasak, gaya ng sa kanilang mga kapitbahay. Dahil nung bumaha, ganito kataas ang tubig dito. Tapos kung anong level ng tubig, ganun din ang level ng bato. Itong bato na ito, itinabi na lang namin yan. Dito yan nakabanandra yan dito. Dito yan nagkapisa-pisa na ito. Wala ka naman ganun na sinasabi nilang santang niya. Yan lang, paniniwala lang talaga. Pero para sa mga deboto, mabuting kapalaran ang hatid ng kanilang pananampalataya. Dito po kasi sa lugar namin, dito sa Bicol, talagang mga devout Catholics kami. Etong pag-alaga namin sa kanya, hindi kami humingi ng kapalit or whatever. Dumating na lang siya. At ayon sa simbahang Katoliko, alam naman daw ng mga deboto na ang mga imaheng ito ay representasyon lang ng isang malalim na pananampalataya sa Diyos at kay Maria. Hindi tayo magpo-focus doon na yung object or material mismo, yun ang sasambahin natin. No. It is only a medium by which we can pray to God, listen to God. Lalo na kung mayroong atmosphere of silence and then mayroon doon cross, mayroon doon image, and then of course that image will only help us realize the presence of God. Araw-araw, iba't ibang milagro ang nagaganap sa mundo. Ano-ano kaya ang mga milagro ang nasasaksihan ng mga tao? Abangan, sa pagbabalik ng Chances Are. It's good to be alive. Sabi niya, oh yeah, you should be thankful you're alive. This is like your second life already. Sari-saring tanong, sari-saring paliwanag. Sa buhay, maraming bagay na madaling maintindihan. At marami ring mga bagay na iiwanan kang nagugulumihanan. Sino ang paniniwalaan mo? Kaninong panig ang pakikinggan mo? Miracle story. Both my giving birth to my children. Pero sa second birth kasi nung isa second child ko, my blood is A negative. Buti na lang we were able to detect it maaga, di pa ako nabubuntis sa first ko. Pag ganun pala, may pagka-high risk siya when you're pregnant and you have negative blood. Ngayon, when I gave birth to my second son, may mga complications due to that. And my pregnancy, medyo may complications din. Eventually, when I gave birth, I almost died because nga I needed blood. Ang pinaka-miracle sa lahat, it was easy for us to be able to get blood because of Red Cross, because I'm part of the RH negative group. Kasi kung hindi kami nakakuha ng dugo, wala na ako. Kasi hindi ko pa na-realize kung gaano pala kagrabe yung nangyari sa akin. Hindi ko na-realize kasi marami palang dugo na wala. Pag-isip ko, sabi ko sa doctor ko, "Hi, I'm alive." Parang ganun lang. It's good to be alive. Ganun ako. Sabi niya, oh yeah, you should be thankful you're alive. This is like your second life already. So that's my miracle. It's my miracle in my life. Having my son and still having another chance at my life. Yun. Marami ang nakararanas ng di umano'y milagro o himala sa kanilang buhay. Kung isa ka sa mga yon, ipadala ang inyong mga kwentong milagro sa chancesare@gmanetwork.com o di kaya ipadala sa My Miracle, care of Chances Are, GMA Network Center, EDSA, Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Bawat kwento ay may iba't ibang anggulo. Iba-iba rin ang paniniwala ng tao. Kung ang isang bagay ay hindi pangkaraniwan, may kanya-kanya tayong tinatanggap na katotohanan. Dahil totoo ang kasabihang, chances are, anything is possible.